Panalangin, paglilimos, pagsisisi. Mapagpalang araw ng Huwebes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Cuthberto. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "May isang mayaman na nakabihis ng magarang damit at pinong linen at parang piyesta ang kanyang buhay araw-araw. Nakahandusay naman sa may pintuan niya ang isang dukhang nagngangalang Lazaro. Tadtad siya ng sugat at gusto sana niyang kanin ang mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman. Sa halip ay mga aso ang lumalapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang sugat. At namatay ang dukha at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Nang nasa impyerno na siya, tumingala siya sa kanyang pagdurusa at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa piling nito. Kaya't sumigaw siya, 'Amang Abraham, maawa ka sa akin at utusan mo naman si Lazaro na isawsaw niya sa tubig ang tulo ng kanyang daliri at paginawahin ang aking dila dahil lubha akong naghihirap sa lagablab na ito.'" Nak, alalahanin mong tinanggap mo na sa buhay mo ang mabuti sa iyo at kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ang nasa ginhawa at ikaw ang nagdurusa. At isa pa'y malawak na banging hindi matatawid ang itinakda sa pagitan natin. Kaya hindi makatatawid ang mga may gustong pumunta riyan galing dito. At hindi rin naman makatatawid ang mula riyan papunta rito. Kaya ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, kung saan naroon ang 5 kong kapatid, para mabalaan sila, upang di sila mapunta sa lugar na ito ng pagdurusa. Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Makinig sila sa mga ito. Hindi gayon, Amang Abraham. Kung isa sa mga patay ang pupunta sa kanila, magsisisi sila. Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi pa rin sila maniniwala. Bumangon man ang isa sa mga patay. Ibinahagi po ni Sister Imelda Samueng ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Panalangin, paglilimos, pagsisisi. Ang 3 gawaing ito ay palaging gabay sa panahon ng Kwaresma. Pinapaalala ng mabuting balita ngayon na binibigyan tayo lagi ng Diyos ng pagkakataon na magpakita ng pagmamahal at pangangalaga sa mga dukha. Maaring hindi lamang ng kanilang pangangailangang pisikal, kundi pati na rin ang ating buhay espiritual. Naibibigay ko ba ang buo kong sarili sa mga nangangailangan sa sandaling ito? Sino ang aking kapitbahay, kaibigan o pamilya na nangangailangan ng aking tulong? Ang panahon ng Kwaresma ay higit pa sa paglilimos. Isa itong sagradong paglalakbay kasama ang Diyos na may pag-asa at nagtatanong, naglalaan ba ako ng mas maraming panahon na makinig at magnilay-nilay sa salita ng Diyos? Panahon rin ito para kilalanin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at magsisi. Hindi lamang ito panahon para sa pagbabahagi ng material na bagay, kundi ang magbahagi ng pagmamahal at habag ng Diyos sa isa't isa. Panahon rin ito upang pagnilayan ang kamatayan at ang buhay na walang hanggan. Dahil ang katapusan ng buhay ay ang makasama ang Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ako ng biyayang tanggapin at magpasalamat sa lahat ng kabutihang ipinakita mo sa aking buhay. Naway magbunga ang aking paglalakbay sa Kwaresma, hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa, nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.